Sa dami ng mga cheating expose na nagkalat sa social media, hindi may tatanggi na kung may isang bagay na mapagkakasunduan ng mga Pinoy, ito ay pagiging tapat sa isang relasyon. Kaya naman itinuturing na death sentence sa relasyon ang pagtataksil sa kapartner. Ang pahayag ng isang relationship expert tungkol dito, alamin sa Expert's Opinion report na ito. Normal nang humaharap sa iba't ibang pagsubok ang mga romantic couple, mapamag-asawa, magjowa o maski mag-MU pa yan. Pero marahil ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang posibilidad na magloko si partner, magsimulang maglihim at magkaroon ito ng kabit. At bilang kakambal na pundasyon ng relasyon ang tiwala, isang malaking dagok at marahil mag-iiwan ng panghabang buhay na latay sa pagsasama ng dalawang magkasintahan ang pagtataksil ng isa sa kanila. Can a relationship really recover from cheating? Nakakabangon pa po ba ang isang relasyon na dumaan sa isang cheating incident? That's a really good question, no, Arnold. And truthfully, rarely they do. So usually, medyo nagiging death sentence sa relationship yung cheating. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang relationship coach na si Alicia Serrano na kung pagsusumikapan ng parehong partner na isalba ang kanilang pagsasama ay pwede pa rin naman itong maiayos. Kailangan talaga intentional yung couple when it comes to working on it together. Yeah, and you can't do your partner's work for you. Hindi, you can take as many sessions working with a coach like me or with a counselor, with a therapist. Pero kung yung partner mo yung ayaw magbago, hindi talaga yun it's not gonna bring back the relationship. Gayunman, hindi daw ito nangangahulugan na maibabalik pa sa dati ang pagsasamang dumaan sa pagtataksil. Ultimately, pag nag-cheat na yung tao, there's no going back to before the cheating happened. There's only after it happened and accepting that and then rebuilding what you can after the incident.